Ipinakilala namin ang magkapatid na Jolo at Josel mula sa Marikina. Gaya ng tipikal na magkapatid, nag-aasaran at naglalambingan man, wala naman daw tutumbas sa pagmamahal nila para sa isa't isa. Siya yung role model ko kasi, so sa kanya talaga ako nagpapaturo lahat-lahat. Palagi di kami nagkukulitan, hindi siya stricto na ate. Bunso si Jolo sa 9 na magkakapatid, habang si Josel naman ang pampito. Lumaki raw ang magkapatid sa pamilya ng mga musikero, kaya ang madalas na naging bonding nila, musika. I feel alive kung kumakanta, nag-music, ganyan. Masaya raw ang himig ng buhay noon ni Josel. Yun po, I was living my best life, I would say, nung college ako. So yeah, super fun. Pati na nga raw sa eskwela, nag-e-excel siya. Kaya laking tuwa ng pamilya nang makapagtapos siya sa UP Tacloban sa kursong accountancy. Ang naging goal ko talaga simula college is makatulong sa family. Gusto ko din na someday maka-experience na mag-travel with my family. Nagsimula siyang magtrabaho bilang accountant. Si Josel, puno ng pangarap para sa kanyang kinabukasan. Pero ang hindi niya nakalkula, ang pagsubok na nakatakda palang bumago sa buhay niya. My kidneys are working at 6% na lang. So, ang sabi ng doktor, initially, hindi pa nila alam kung bakit. So, the only way to know is through a kidney biopsy. Una raw napansin ni Josel ang mga rashes sa binti nung bata pa siya. Pero dahil inakalang karaniwang pantalang ito, hindi niya raw ito ininda. Mga 3 days siya kung mag-flare siya and then nawawala. Feeling ko, I'm always tired. Akala ko fatigue lang or stress sa work. Hanggang sa isang araw, nagpasya na siyang magpadoktor. October 3 ng gabi, sobrang hirap na akong huminga kasi sobrang parang nalulunod ako. And then ang BP ko is 180 over 120 ata yun. And then yung heart rate ko umabot ng 150. Yun pala, yung toxin sa katawan, nagbe-build up na. Bumaligtad daw ang kanilang mundo nang si Josel na-diagnose na may Buerger's disease, isang autoimmune disease na nakapipinsala sa kidney o bato. Parang na-betray ng immune system ko yung katawan ko, yung in-attack niya yung kidney ko. Yun ang explanation ng mga doctors. Hindi ko alam na nangyayari sa family namin. Tuloy-tuloy na yung pagpunta nila sa ospital. Yung nakita ko si ate na parang sobrang iba na talaga yung niya, yung mukha niya, tas parang namamanas na siya, parang iba na to. Ang simpleng check-up lang dapat, nauwi sa masakit na katotohanan. Never pa akong na-admit sa hospital noon mga time na yun. And then all of a sudden, kailangan ko ng mag-dialysis. So, forever na pala ito, magda-dialysis ako 3 times a week, sabi nila. Buong magdamag kaming nag-iiyakan. Hindi ko lubos maisip na sa murang edad niya, ganon, magda-dialysis na siya. Sa gitna ng unos, nanatili ang suporta ng kanyang pamilya. As a mother, yung role ko, yun yung sumuporta sa kanya na lang lagi. Bukod sa dialysis, ang tanging pinanghawakan daw ni Josel, ang pag-asang mabibigyan siya ng bagong buhay sa pamamagitan ng kidney transplant. 6 months into dialysis, sabi ko, mag-ano ako for kidney transplant. So, ang first na naging donor ko is si Kuya. Parang may nakitaan na problem sa, sa first initial test niya. Hindi na-push through yung little sister ko. Lumipas ang halos 3 taon, 431 dialysis sessions, 3 denied transplant. Pero si Josel, hindi sumuko. Nakita kong fighter talaga si Josel. So kahit na yun nga, yung mga na-reject niyang mga kapatid, hindi siya nagpapatinag. Go pa rin siya ng go, sabi niya. Bato-bato sa langit, sinong mag-aakalang sina Josel at Jolo, perfect match pala. Literal na hulog ng langit. Nag-align sa amin lahat perfectly nang walang mga naging complication. Parang blessing talaga na siya na parang it's meant for us na parang yun na talaga yun. Humiling lang ako ng sign kay Lord na na
kung ako talaga. Tapos yun, umokay lahat ng test. Ito na po yung pinakamalaking regalo na binigay ko sa kay ate. At pagkatapos sumailalim sa ilang pagsusuri, nitong July 15, inihandog na ni Jolo ang pinakamagandang regalo niya sa kapatid. Ang regalo ng panibagong buhay. Nag-work na agad yung kidney ko kasi nakaihi na agad si ate. Kaya sobrang saya ko po nun kasi hindi nasayang yung binigay ko sa kanya na Matapos ang operasyon, malaki raw ang ipinagbago ng buhay nilang magkapatid. Kung yung sa iba, parang normal na lang kanila yun. Pero naging pangarap ko talaga siya na uminom na hindi nagigilty. Yung makaihi lang sa everyday. Blessing na din talaga siya. Kasi dati, mahirap talaga sa dialysis. Pero ngayon, may experience mo na ulit yung pangalawang buhay na. So, lalo na gifts siya from my brother. Ang good news, si Josel may trabaho na ulit bilang home-based accountant. Habang si Jolo naman ay nasa huling taon na sa kolehiyo. Bilang selebrasyon sa matagumpay na operasyon at nalalapit na kaarawan ng kanilang ina, munting salo-salo ang inihanda ni Josel para sa pamilya na kailanman hindi siya iniwan sa gitna ng karamdaman. Sobrang thankful kay God sa lahat ng mga blessings niya sa ating family, and finally natuloy na tong transplant na pinaka-wish ko, and I know wish din ng family. So, ayan. Pero kung meron man daw siyang lubos na pinasasalamatan, ito ay si Jolo na hindi nagdalawang isip na ibigay ang isa niyang kidney para dugtungan ang kanyang buhay. Thank you for giving me life, for letting me live again, because I really thought I'll never be able to experience how to fully live again. But it's all thanks to you. So, Jolo, know that you will always be loved by Ate, and I will be here for you until my last breath. I love you, ate. Thank you. I love you too. In sickness and in health, yan ang pinatunayan ng magkapatid na Jolo at Josel. Dahil wala nang tutumbas pang regalo. Sa pag-asa na buong pusong inialay para dugtungan ang sarili mong buhay.